I'm Mrs. Ami M. Altamano. Maligdim ako noong dalaga ako. So, 59 years old. Ayan, going 60, retiring soon. Ayan, so dito ako nag-aaral ng elementary. At dito rin ako nagturo. So, masaya yung feeling na bumalik ako dito para magturo. At dito na rin ako magre-retire sa eskwelahan na ito. Married naman ako. Ang pangalan ng husband ko ay si Romeo M. Altamano. Taga Bicol siya. Tapos, binigyan naman ako ni Lord ng isang anak, si Rom Altabano. Nasa Dubai siya ngayon. Kung naman sa aking pagtuturo, masasabi ko naman na masaya naman ako. At fruitful naman yung aking 37 years. So, mag-retire ako next year, 38 years in service. So, maraming challenges, maraming hinarap na mga pagsubok bilang isang teacher. So, thank you na lang kay Lord dahil nakasurvive ako. Ang wish ko na lang makapag-retire ako ng okay, wala akong sakit. Tapos, hindi ko alam kung ano pa yung future plans ko after retirement. So, focus muna ako dun sa nandito ako pang 1 year sa pagtuturo. 7 years ko ng pagtuturo, maraming challenges, marami tayong hinarap ng mga pagsubok sa pagtuturo. Dati, Manila paper lang kami. Ayan, masaya na magturo Manila paper. At may pentel pen ka lang, masaya na. So, ang pagbabago talaga ngayon, yung kailangan matuto kang mag-computer. Kailangan may cellphone ka. Tapos kailangan updated ka rin sa mga pangyayari. Kasi mahirap maiiwan ka. Although sa pagpasok ng technology talaga medyo hirap kami. Pero unti-unti napag-aralan din naman namin. Kumbaga kami yung mga generation na wala talagang alam sa computer kaya bang hirap. Pero kasi nga pagbabago. So kailangan. So awa naman ng Diyos unti-unti. Kung mga simpleng PowerPoint presentation lamang at saka yung mga Word at saka Excel, nakakaya naman. Kapag medyo heavy na yung kailangan, hihingi na kami ng tulong sa mga expert. Yung mga bagong teacher ngayon, mga magagaling sila sa computer. So, next year, I'll be retiring na, mga bandang December siguro. Pero I'm planning na mag-retire. So, siguro, may miss ko siguro, yung papasok ako na naka-uniforme. Ayan. Yung mag-lipstick ako sa umaga at maghahanda ako ng gamit. Ayan. Mamimiss ko yung mga ginagawa ko sa mga estudyante. Ayan. Kasi hindi naman sa pagmamayabang pero masungit talaga akong teacher. I see to it na talagang uuwi ang bata sa akin na natututo kahit pa umiiyak pa yan. So, yun siguro mamimiss ko. Tapos yung mga co-teachers ko rin, syempre, medyo magiging emotional din siguro ako. Tapos yung mga trabaho, mamimiss ko rin siya pero hindi na siya ganun ka-hectic siguro dahil nagpaplano din ako na nag-iisip din ako kung paano ako magiging active dun sa mga remaining years ko pa. So, medyo may plan B rin naman ako pag re-retire ko. Estudyante namin na mga nakagraduate na, ayan. So, pag nababalitaan namin kasi may mga bumabalik naman talaga. Pag nababalitaan namin na okay sila, ini-invite nila kami sa reunion nila. Masaya kami kasi babanggitin nila yung mga natutunan nila sa amin. May impact ka pala talaga sa buhay ng mga estudyante. Tapos yung mga simpleng pag-aalala sa kanila, halimbawa yung mga nasugatan, ayan, dadalhin mo sa clinic, malaki pala impact sa kanila noon. Oo. Tapos yung nag-aaway sila, aayusin mo yung away nila na wala kang kakampihan. Ay mga teachers kasi talaga tayo pangalawang nanay tayo sa school. Sabi ko nga sa asawa ko, isa lang ang anak ko pero araw-araw 200 plus ang anak ko na inaalagaan. Na kailangan natututo sila araw-araw. Umuwi sila ng hindi sila nasasaktan, sila umiiyak. So yun yung
isa sa main goal namin na pag-uwi nila may natutunan sila, hindi sila nasaktan, hindi sila nahirapan sa school. So yun ang isa siguro sa mga masasabi ko na fulfillment ko. Wala akong estudyanteng hindi ko alam baka may nagalit, pero ang purpose lang naman talaga ay matuto. Yan. Thank you Lord for 37 years. Ayan, nandito ako. Proud ako na dito ako nag-aral, dito ako nagturo, at dito ako magre-retire. Mga bagong teachers naman siguro ang maipapayo ko, advance kayo sa technology pero wag yung aalisin yung pagiging pangalawang nanay natin sa mga bata. Nanay nila tayo maghapon. So doon pa rin dapat yung concern natin sa kanila na matuto, na umuwi sila na masaya, na umuwi silang hindi nasasaktan. May natutunan sila, na ikukwento nila sa bahay nila, pagdating nila sa bahay nila, may natutunan sila. Huwag natin yung kakalimutan. Mga estudyante natin, ganun din. Bigyan natin sila ng pakpak. Palakasin natin yung pakpak nila para pag alis nila sa school, malaya sila makakalipad. 7 years ay hindi biro. So maraming pinagdaanan. Pero dito naman na-build yung personality ko. Alam ko, dito naging strong yung personality ko. Hindi ko naman masasabi na hindi naman ako simpleng teacher lang eh. So, alam ko marami rin akong nagawa. So, mamimiss ko tong school na to. Baka nga araw-araw pasyalan ko pa siya, tingnan ko pa siya. So, malaki ang utang na loob ko sa paaralan na to. Dito ako na-build nung elementary ako. Masaya ako na aalis sa eskwelahan na to. Hindi ko to malilimutan. It will always have a very big part sa buhay ko. Pati yung mga naging kasamaan ko dito. Actually, yung best friend ko namatay. Tapos marami kang mamimit na bagong teachers. Tsaka maraming principal. So, yun lang. Namimiss ko to. Diyanti ko, no? Pasensya na sa pagiging masungit ni ma'am, pero love ko kayo. Kaya ako, pinipilit kong gumising sa umaga. Kasi alam ko na kailangan nyo ako. So, sana lang na natuto rin kayo sa akin. Sana lang minahal nyo rin ako. Mahal ko kayo. Pag nakita nyo ako, batiin nyo lang ako. Salamat sa inyo lahat.